Dito sa kalagitnaan ng third quarter, no lamang po ang Warriors ng 11 points kontra sa Portland. Home game pa po ito at undefeated ang Warriors dito sa home court nila mga idol. Bago yung laro na ito, pero eventually natalo rin sila ng Blazers. Ano kaya yung nangyari dyan? Well, dito po mga idol, no, 9 na lang ang lamang nila tapos magtutuman game si Steph at Al Horford. Talagang ginawa na rin po ni Steph yung bulto ng heavy lifting sa play na ito at ganyan ngang nahigop na naman niya yung depensa. Ang tanging gagawin na lang ni Al ay itira to. Ang kaso nga lang, no, 32% lang po ang average niya ngayon sa tres. Ang baba po niyan sa kalibre ni Horford. Sa sobrang baba po niyan, mas mataas pa ang porsyento ni Draymond sa tres ngayong season at 35.7%. Pero kung ikaw naman si Horford, dapat hindi ka nawawala ng kumpiyansa na birahin yan kasi yan talaga ang purpose mo kung bakit ka kinuha ng Warriors eh. Goods naman din ang intention niya para mag-playmake, pero yung tres kanina parang better sana. In terms naman po sa depensa, sa tingin ko sadya rin ng Warriors to na pabayaan lang or wag masyadong maging priority tong si Klingan if nasa labas siya. Hindi naman kasi shooter talaga to, pero mas mapapadalas na yung pagtira niya from the outside kumpara mo last year. 21% shooter lang din siya from beyond the arc, though kita natin na nagkakaroon ng miscommunication si Horford at Buddy rito. Tumuturo si Al na mag-switch po si Hield dyan kay Klingan pero nakaligtaan po ni Hield yun. Again, ito yung tira na willing ibigay din ng Warriors kasi low percentage shooter lang to, pero pinagbayad din sila sa ganyan. Tapos nagsalta si Coach Kerr dito ng small lineup na medyo hindi small ball kasi may big man pa rin naman sila in Horford dyan pero Hield, GP2, Steph at Pauls ang mga kasama niya. Bro, ano to bro? So itong mga nasa loob na players ng Portland at least 6'7" yung height nung tatlong yan. May 7'2", may 6'7", tapos 6'8". Kaya dito na rin papasok yung angat ang matangkad, literal. Nilamon po ng Portland tong Warriors sa second chance points. Nagkaroon sila ng 28 second chance points this game, which is sobrang dami. Katumbas na ng isang quarter of points yan eh. Na-foul si Murray rito, free throw sa kanya. Then again, nadadali rin sila sa pagpapabaya nila in guarding the 3-point line. Low percentage shooter mo dito na si Sissoko, baka ngayon nyo nga lang din to nakilala eh. At ano po yung ginawa ni Pods dyan? Kita natin na tinapatan lang din. Hindi man lang inangatan ng kamay, hindi man lang challenge, kaya natutusta rin talaga sila. Hindi ko alam din mga idol kung saan napunta yung helping defense sa perimeter nitong Warriors. Siguro kasi kumpiyansa sila, nakakayanin po ni Moody tong si Love ng mag-isa. Pero kailangan pa rin mag-help sa perimeter mga idol just in case. Tumayo lang si Jimmy dyan at ayaw lubayan si Grant. Pero may help defense naman sila sa loob. Like dito, dinumog si Rob Williams nung dinrop sa kanya. Ang kaso nga lang ay nadadamay na rin po yung iba dyan kasi dun pa lang sa simula ay wala ng help. Open shot kay Camara at biglang lamang na itong Portland. Dito rin, hindi nakapag-switch ng ayos si Steph dito kay Avdia sabay walang ibang help defenders na nagsastunt. Si Jimmy ulit sana yan pero mainit din kasi itong si Caleb Love this game kaya parang hindi niya maiwanan talaga. Ending po ay nakakapasok lang tong Portland sabay nakakuha sila ng foul. Tila walang resistance din eh. Alam mo yun? Yung parang walang pumipigil sa kanila na makapag-drive sa depensa nitong Dubs. Hindi ako hater mga idol pero kita nyo naman kahit Warrior fans kayo, drive lang sila ng drive dyan kahit pa ang husay na nung defender. Kung hindi nakakatres tong sila, effective naman na nakaka-atake, sabay drop. Again, parang loose tong depensa ng Warriors sa laro na ito. And alam mo yun, tila mas active lang din talaga ang Portland lalo na sa mga second chance points. Katulad dito na si Camara na yung nagmintes, siya pa yung nakakuha ng bola kahit apat pa ang pumapalibot na players ng Dubs sa kanya. Then ayan, parang napunta sa conundrum tong Warriors mga idol. Kung hindi nyo alam yon, ayan ang definition. A confusing and difficult problem or question. Like oo, ang unang problema nila ay yung drive at nasolusyonan na nila yan dito sa crunch time at hindi na po naka-atake si Avdia. Pero may career night naman po tong Caleb Love dahil sa mga ganyang helping nila at natusta na naman yung Warriors. Kumbaga parang kahit anong gawin nila, butas sila eh. Nilason nito ni Love. So yun, kumala sila mga idol kasi parang hilaw ang depensa nila sa mga panahon na ito. Butas yung perimeter nila, edi nakaka-drive ang kalaban. Tinatakpan ng perimeter naman, biglang open yung mga shooter. Hindi ako coach no, kaya syempre hindi natin alam kung paano masosolusyonan yan. May top 10 defense naman yung Warriors eh. Kaya hindi natin alam bakit ganitong masasabi natin na malamya ang ginawa nilang depensa sa laro na ito. Hindi tulad ng mga una nilang games na lagi silang nananalo. Kaya para sa mga lodi nating Dubs fans, paano kaya maayos ang Warriors to? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.